8 articles of impeachment ang sana ay bubusisiin. Subalit, makaraan ng 1 buwan at kalahati, nagdesisyon ang prosekusyon na gawing 3 na lamang ang impeachment articles na gagamitin para patalsikin ang punong maestrado. Ayon sa prosekusyon, mabibigat ang mga ebidensyang iniharap nila para madiin si Chief Justice Renato Corona. Kaya naman sa darating na Lunes, pagkakataon naman ng depensa para pabulaanan ang mga akusasyon laban sa kliyente nila. At para pag-usapan ang mga nangyari at maaari pang mangyari sa pagsisimula muli ng paglilitis, marami tayong mga bisita mga kasama. Kanilang mga kuro-kuro at opinyon patungkol sa paglilitis ni Chief Justice Renato Corona ating tatalakayin ngayong hapon. Kaya, huwag na nating patagalin pa ang talakayan tungkol sa kauna-unahang impeachment trial ng Chief Justice ng ating bansa. Kaya, tumutok po tayo dito sa programa, Ang paglilitis sa tarungan para sa bayan. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Matapos po ang mahigit 1 linggong pagpapahinga, ay sa Lunes mag-uumpisa na naman ang panibagong araw ng paglilitis laban kay Chief Justice Renato Corona at Mark. Sa pagkakataong yon ay ang depensa naman ang maghaharap ng mga ebidensya nila. Ako po si Cathy San Gabriel. At ako nga po si Mark Castrodes. Magandang hapon po sa inyong lahat. Napapanood nyo po ito via PTV4 IBC 13. Napapakinggan din po sa Radyo ng Bayan. Kasama po natin ang PIA, Philippine News Agency. At syempre, Radyo ng Bayan at 15 radio stations nationwide. Pwede din po kayong sumubaybay sa internet. Pwede po kayong mag-live streaming sa www.ptv.ph or angpaglilitis.com. Pwede din po syempre mag-Facebook at Twitter sa ating mga kabataan. At sa Lunes nga, gaya ng aking nabanggit, ay balik Senado na naman kaming lahat para tutukan ang mga kaganapan doon. Sa Lunes nga ay isang mahalagang araw dahil mag-uumpisang magpresenta ng kanilang ebidensya ang depensa. I'm sure all of us, may ating mga kababayan nationwide ay sumusubaybay. At syempre, inaabangan natin kung hanggang kailan po pa kaya itong ating impeachment trial. At syempre sa darating na linggo, gusto po nating marinig ang depensa naman. Ano kaya ang kanilang strategy? Kaya yan, pwede natin pag-usapan sa araw na ito. At tiyak na yan din ang nasa isip ng ating mga audience ngayon. Marami tayong mga kasama mula sa Ateneo. At nandito din ang ilang mga taga-UP Diliman at pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Mamaya po ay bibigyan natin sila ng pagkakataon na makapagtanong. Kasama din po natin ang mga taga-Ateneo de Manila University at syempre, nationwide, hindi lamang yung mga estudyante sa Manila, Cathy. Mga estudyante din sa lahat ng universidad at colleges nationwide. Salamat sa inyong pagsubaybay. Samantala, Mark, balikan natin itong nangyaring paglilitis. No? Naka-26 na araw na tayo at malaki ang papel na ginampanan nating media, maging itong mga kapatid natin mula sa iba't ibang stasyon ng radyo, telebisyon, maging mga internet, nagbibigay ng kanilang live streaming. No? At tunghayan po natin, malaki yung naging contribution nila at halos lahat ng TV stations nga ay tumutok din ng husto sa mga naganap doon. Siguro dahil alam po natin lahat, sui generis, hindi ito strictly judicial, hindi ito strictly legal. This is also a political exercise. At ang gaya po ng ating objective lagi na sinasabi, importante yung ating buong bansa ay lumago.
and we will all grow in our knowledge of democracy at yung ating appreciation sa ating klase ng gobyerno sa pamamagitan ng ating pinagdadaan ng impeachment trial. Kaya ano po ang role ng media? Ano po ang kanilang nangyari sa nitong nakaraang isang buwan at kalahati? Nagpapasalamat tayo kay Veronica Baluyot Jimenez for preparing this video. At ng media organization sa coverage ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Ito kasi ang itinuturing na isa sa pinakamahalagang kaganapan sa bansa ngayong taon. Kanya-kanyang pabonggahan ng setup, strategiya at estilo ang bawat istasyon ng telebisyon. Mapa sa labas ng Senate building, sa loob at pati na sa hallway, bagsa ang mga taga-media. Di lang telebisyon, dyaryo at radyo, pati online aktibo rin. Kaya naman bawat oportunidad, nagpapapresko at interview ang prosekusyon at depensa. Pati na mga senator judges, di maiwasan ang mga makukulit na media. Makailang beses na napagalitan ng media dahil sa umano'y paglalahat ng mga bagay na bawal daw pag-usapan. What is the role of media while this trial is pending, while this trial is sub judice? Pababayaan na lang na ba sila na magbibigay na kung anong lead dyan? I think we should think very carefully about the sub judice ruling. While a case is pending in court, there is a gag rule. No person may orally or through other means, by media for example, comment on the merits of the case. Even we are not allowed to do that. Can we allow media to do that? Pati pag-focus nga ng kamera sa mga dokumento, sinita. May we know if the television cameras and the TV stations are allowed to zoom into the documents? No. We were just informed that the television station has been zooming in on the documents. Will you kindly, So please, when the presiding officer can warn or prevent them gentlemen, from doing that. that expose this question document to any public view? And if there is such a television station that took photograph of this question document, please do not present it because it is precisely in question. Wala ding patid ang agawan at unahan sa mga interviewing mga resource persons. Bagamat sa pangkalahatan ay sumusunod naman sa media guidelines sa coverage ang mga mamahayag, di pa rin may aalis ang tulakan, sikuhan at siksikan. Gaano man kahirap ang pag-cover sa paglilitis, di natitinag ang mga taga-media para makakuha ng magandang istorya. Umaraw, umulan, kahit pagabihan, asahang ang mga media di titigil sa paghahatid ng balita. Mula dito sa Senado, ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Maraming salamat, Veronica Baluyot Jimenez. Excellent job as always. Tama yung report ni Nikki, no? Masarap, mahirap yung trabaho natin nitong mga nakalipas na 26 na araw dito sa naganap na paglilitis sa Senado. Pero sa 7,000 islands ng ating bansa at syempre ilang milyong Pilipino dito sa Pilipinas and abroad, importanteng maipahatid sa kanilang kaganapan sa impeachment trial. At syempre, lagi nating nakakadaupang pala dito mga senator judges. But mas madalas natin nakakausap itong mga tagapagsalita nitong both the prosecution and the defense. That's right, oo. Kasi nga, it's also a public perception game. Kumbaga, kung how the public reacts to this whole exercise. Pero what's nice is, yung ating mga spokespersons, yung ating mga players in the whole proceeding have actually been acting in a very decent, dignified manner. Kaya nakikita natin, this is a good example of what kind of democracy we have in the Philippines. At Mark, sa puntong ito, pakilala na natin Right. ang ating mga panauhin dito sa studio. Makakasama po natin ngayong hapon sa ating talakayan. We are glad to have him back, Senator Rene Sagisag. Magandang hapon po muli and welcome back. Kasama din po natin, isa po siyang profesor at historian din pong batang-bata, Sir Jonathan Balsamo. Magandang hapon, Sir Jonathan. At kasama rin natin ngayon ang political analyst natin, Mr. Mon Casiple. Magandang hapon. At ito po ay kabataang profesor na nag-a-advocate ng entrepreneurship at nagtuturo ng entrepreneurship, Sir Carl Satinitigan. Good afternoon. At sa kabilang panig naman, Mark, ito napakasikat na sikat sa social media.
lalo na nung nangyari nung day 26 ng paglilitis. Mula po sa prosecution, siya ay isa sa mga private prosecutors, Attorney Vitaliano Aguirre. At magandang hapon po, attorney, para bigyan po tayo ng punto de vista naman ng mga business writers at siya po ay isang kolumnista at isa po siyang ekonomista, Sir Andrew Masigat. At ito nga, gaya ng aking nabanggit, lagi nating nakakapanayam, nakakausap dito sa ating pagko-cover dito sa impeachment trial. Isa sa mga tagapagsalita ng prosecution, Congressman Erin Tanyada. Oo, gusto nating let's jump off from that video by Nikki, bago dyan, meron pong somebody is just snuck into the studio, pero kilalang kilala po siya at yung kanyang mga opinion columns ay sinusubaybayan ng marami. Sir Conrad De Quiros, magandang hapon po, sir. Magandang hapon, sir. Okay. Yung ating media, gumawa si Nikki ng video sa role ng media. Gusto nating hingan ng feedback si Congressman Erin. Congressman, ano po ang tingin nyo sa naging performance naman ng media na para ihatid itong kaganapang ito sa ating taong bayan? Well, sa nakarang ng isang buwan, ay nakita naman po natin na maganda at patas po ang paglalahad ng media sa kaganapan po sa loob at sa labas po ng impeachment tribunal at ito po ay dapat lalong palakasin po natin dahil sabi nga po natin ito ay isang political process kung saan kailangan parating engaged ang ating mga mamamayan sa nangyayari po sa loob ng impeachment court at dito nga natin makikita kung itong nagaganap ba sa loob, ay masasabi po natin talagang pulso rin ng nangyayari rin sa labas. So, importante ang role ng media. Bagamat alam po natin na meron po mga ilan na talagang gustong i-limit, yung pagpapahayag ng mga importanteng mga bagay sa ating mga mamamayan, pero para sa akin ang importante dito katotohanan and dapat hindi tinatakpan ng katotohanan para makita talaga ng mamamayan at sila mismo ang magpapasya kung itong nilalabas na mga ebidensya, yan ba talaga ang katotohanan na hinahanap po natin? Ito rin bahagi rin siya ng media bagamat sa print, si Mr. Conrad De Quiros. Gusto ko rin malaman sa kanya yung opinion niya sa naging paghubog ng media sa kaisipan ng tao dito tungkol sa nagaganap na impeachment trial. Malaki ang naging role ng media, I think, dito sa kasi I think yung media nag-prove na yung matagal ko na sinasabi na excuse me, na sa impeachment na to, ang totoo talagang judge ay yung taong bayan. Na yung mismong impeachment court is being tried dito sa impeachment. Kasi pinanunood ng mga tao minamastan ng taong bayan kung paano sila kumilos. At ang nagdadala sa kanila ganitong mga pangyayari ay yung media. So makita mo lahat, whether prosecution, defense, or senator judges, lahat sila lumalapit sa media because they're trying to address the public who I think is the real judge in this impeachment trial. Ito nakikita nga natin, itong media can go either way. Pwedeng sa defense, pwedeng sa prosecution. On one day, pwedeng nagsabing pabor kay Corona, the next day, iba na naman. Gusto ko itanong kay Senator Sagisag, Senator, ito po bang medyang, itong nagaganap sa media, yung discussion, the discourse in media, makaka-apekto po ba ito sa desisyon ng ating mga senator judges? Makaka-apekto, well and good. Dahil national inquest ito Hindi pwedeng ipuwera dito ang bayan. Kaya yun, katarungan para sa bayan. We're not talking of a criminal case na talagang pinangangalagaan under the Bill of Rights yung karapatan ng individual. Kaya ang standard nga sa saligang batas on removal, disqualified, pero without prejudice to a later criminal prosecution. So natutuwa ako na kahit sa isang dyaryo yung tingnan mo, iba-ibang opinion But yun nga, talagang noong umiira lang walang habag na batas militar, talagang compulsory unification of opinion would only lead to the unanimity of the graveyard. At pag-uusapan nga natin itong